uniform mo ka ba? Crowd control. Tatawag ka uniform mo. Tatawag ka uniform mo. Ay, magkakabi ako sorry kami mga tatay, nabigyan kami ng pagkakataon, makita namin. Iba't-iba lang po yung na-portray kanina, pero everyday po ng buhay, ginagawa naman po namin yan. I think through the years, develop mo na rin yun to detach yourself from the moment na marinig mo yung cut. Ako, ganun ako eh. Pag narinig ko na yung cut na. Pag narinig ko yung action into the character. So, I think that comes with maturity. I think we did performing 33 years. So, you develop that maturity from dissecting yung script, yung emotional, yung magmamanage mo yung emotions ng story. So, basta tratuhin mo siyang trabaho also. You have to be, aside from being artistic, you have to also be technical. Iwasan talaga namin. Yeah, seriously, ito ba yung meron yung project? I think kasi pag naglagay ka at kinikwento ni Director, ang hirap niyong i-cast. As much as individually, meron idea yung... I think nasabi na ng dalawa, no, halos lahat. Para sa akin, it's bound to happen. It's just a matter of time. Lalo na ngayon, very active ang Sensi Film sa paggawa ng pelikula. At some point, alam ko magkakatrabaho. Just a matter of the right project. And right person. Si Direk nagsulat, Dennis Puso. Naisip niya kami. So, the first time mo nabasa yung script, feeling mo, this is it na yun, para sa inyong tatlo? Hindi naman this is it, pero very interesting project. Kasama kami, story interesting. I would say this is it kasi I'm sure gagawa pa kami ng susunod na project. Marami pong mangyayari kasi nga very active yung set sa paggawa ng pelikula. So, exciting nga doon, exciting. Yung excitement, yung exciting gagawin ng project. First time ba natin magkaroon ng movie? Yeah. TV na kami, pero mga... TV na rin ako na nun. Ilang beses ka namin nag-play ng dati ko nun sa... Nung kabata ako. Pwesto rin sa mga TV ako doon. Pero naging akin lang kita yun. So, welcome lang po kay Miss Gladys Reyes. Hello. Ang napakagandang sa mga Gladys. Ayun, nagkakabuking nga ng edad dito. Oh, we have a question from Miss Jocelyn Di Makulangan of Freebie, Manila. I was busy with work and school, so I was very lucky enough at that time. Pero I'm very much aware sa nangyayari sa mga kababayan natin. Yung mga actors, mga tao sa industry, yung struggle nila, I'm very much aware of that. So, on my own, doing something to at least uplift yung sitwasyon during that time. Yung pinaka-latest projects is nasa TV. Pero I've been in some indie films. Siguro, nagsimula ako ng 2011. Nagsimula ako sa indie film ng 2011 and then nag-continue ako sa mga TV teleseries. And then after the pandemic, nawala yung mga projects na medyo pumonte. Kaya as of now, nag-focus ako sa Direct Jump ko. And then, yan, nabigyan nga ako ni Direk ng pagkakataon ulit na i-share ko yung talent ko through this film. And I'm very thankful and honored na makatrabaho yung ating magagaling na seasoned actors and syempre ang pinakamagaling na si Direk Nestor. Ayan, yun po yung... Nasa taping kami nung sitcom namin, na family sitcom.
sabi ni Direk sa akin, yung ginagawa ko, pinento niya. Sabi niya, gusto mo ba? Kasi alam ko, ayaw, hindi ka na napupuyat, ayaw mo na ng gano'n. Sabi ko, sige, Direk, itirahin ko yan, bakit? Diyan kami, sinasabi niya kanina. So, yung pananaw namin, kasi parati pong ang nabibigyan ng, parati ang nanay, di ba? Normally, ganyan po. Hindi ko malilimutan yung sinabi ko. Para ma-acknowledge din yung ginagawa, gampanin ng isang ama. Kung hanggang saan umaabot para ilaban at ikapang yung family. So ako po di po ako nagdalawang isip. Nung tinawagan ako ng direct, hindi pa niya ina-explain yung story. Sinabi lang niya, Vic, gawa tayo pelikula kasama si Richard Quadscris mo. Tsaka yung meron na hindi actor si Dex. Ganun ba? Maganda itong istorya na ito. Magugustuhan ko ito. Sige, direct, kunin ko na. Padala mo yung script. So I read the script. Nag-oo na ako eh. Hindi na ako pwede huminti. Pero when he was, yung ina-explain niya, sabi ko, kung tinatanong mo na iyak or what, syempre apektado. Kasi hindi ganun kagrabe yung nangyari sa buhay natin, pero similar pa rin, di ba? Especially during that time, pandemic. Iba-ibang level of hardship naman yan, wala naman tama, wala naman maling hardship. So, one also is the getting to work with everybody. As he said, we've been seeing it, nagkakabanggaan lang kami sa backstage, sa mga awards night, and then, of course, lahat tayong mga artista, lahat kami, gusto namin makatrabaho sa isa't isa. Especially when you know na lumaki kayo sa industriya magkakasama. So, one factor yun, the cast. One of the factors, main factor, or one of them is the cast, the director, the story, and especially our producer. This is an honor, I think, sa lahat kaming mga kapatid. Kapag may gustong gawin ng aming kabalaan, lahat kami, oo. Ako, totoo naman yan, sinabi ko kay Direk, tinatanongan niya ako, ano gusto mo? Wala akong gusto ko. Ang gusto ko nang gawin itong pelikula na ito. Yun lang. Pagkabasa ng script, it's a very interesting script. Demanding sa mga actors, yung mga characters. Of course, yung chance to work with the rest of the group, Direk, and rest of the trabaho. Pero sa akin kasi, when it comes to sexy, sa project ko, it's beyond professional, being professional actor, it's beyond personal pa nga. It's spiritual sa akin. Nandun lang sa level when it comes sa self-influence. So mas na-feel yung uplift in the packet para sa akin is spiritual. Religious siya ng spiritual ng kanyang objective. How do you balance pagdating sa writing kung mapanoodin siya ng mga non-IEC members? Kung yung balance ko rin, ano yung objective pagka sa mata na hindi impression? Ano yung kung kasi may sarili Actually, that's a trade secret. Meron akong formula ng ginagamit para hindi siya maging preachy, hindi siya maging naninermon, hindi siya maging hindi siya panoorin o nakakaporin sa iba. Sa atin wala problema. Pero hindi, ang pinakwento ko hindi yung iglesia ni Cristo. Ang pinakwento ko yung buhay ng isang iglesia ni Cristo. Maliwanag, no? Hindi ko pinakwento yung iglesia ni Cristo. Pinakwento ko yung iglesia ni Cristo, doktrina yun. Diba? Pananampalataya yun. Pero ikwento mo yung kasaysayan ng isang tao na mayroong matinding pananampalataya at mayroong malawak na pananaw sa buhay dahil sa kanyang pananampalataya, yun ang kwento natin. Yun ang sensitive. Ilang days po, gano'ng katagal po ito siya? Hindi ko mabilis. You know why? Kasi ang hirap ng schedules nila. So yung aming production manager, yung aming producer, lahat ng nasa likod naman ay nag-a-adjust kami dahil hindi namin mapagtagputan ko yung apat na hirap yun.
on our part, mahirap yung ano na yun, yung pace na yun ng shooting, yung principal photography. Yung pre-prod, okay. Pero yung principal photography na papamimit mo sila sa isang araw o sa isang pagkakataon, silang apat na sabay-sabay. Ano yun? Mahirap yun. Mahirap yun. Siguro yun ang isa sa mga naging successful sa amin. Nabigyan nila kami ng pagkakataon, ng panahon, ng oras. Yun, yung isang malaking bagay na nag-upay para sa akin. Thank you. And about the Yes, of course. Yes, of course. Sila bang hindi na pero we're not after sa substitutes, we're not after sa dahil lagi ko lang sa mga we're not after sa pag-generate ng funds. Hindi kami doon nakatingin. Doon kami sa promotion ng aming message, ng aming mensahe. So hanggang maaari. Kung gano'n ang aming objective, we see to it na makarating yan sa lahat ng dapat makarating. No? I mean, alam naman namin sa organization namin, sa Iglesia ni Cristo, meron kami mga community, meron kami mga kapatid, nasa abroad, sa ibang bansa. So ipalabas na namin ito, marami na manonood, at marami makikinabang. Pero doon sa mas malawak pang reach, syempre, gusto namin makarating ito sa lahat ng tao at maintindihan yung mensahe namin. Yeah, I'd like to ask the actors if you were able to give your inputs kasi na kanina sabi nyo, nag-relate kayo ng mga experiences with your pandemic. I-reach na yung larger audience, yung wider audience. Bakit hindi? Para yun na. Yun yung standard sa akin. We have this important message to hopefully you will be able to send across as many people as we can. Yung kagad yung mga society. Ganun din. Eventually, after doing so many commercial action, drama, teleserye from 90s to early 2000, I think lahat naman ng performer, even writers, as you mature, you want to write something with more substance and close to your heart. You know, you want to give back to the industry that you work in. Ganun din sa aming mga artista. Hopefully, parang ako, pinag-uusapan namin ng manager ko yan. Noel, gawa tayo ng mas, something that they will remember the story rather than yung mga fight scenes or what. It was a good run. I enjoyed my good career until now. Even after how many 3 decades, pumapasok pa rin yung trabaho, and then syempre now that nasa posisyon na rin kami to control yung content na gagawin namin. Unlike when you're starting, na kung ano na lang isubo sa'yo yung kailangan mong gawin. Ngayon, it's more, feel more liberated in terms of an artist. We get to choose. Kasi ito na yung huling makikita sa amin, yung body of work, di ba? Ang titignan, lagi naman tinitingnan ng taong industriya is the last things that you've done. Di ba? We are only as good as the last performance. So, yun, hopefully hindi lang ito, even in terms of teleserye, you know, it's a good thriller. I just recently concluded yung Unbreak My Heart. It was tinanggap ko siya dahil it was an offbeat teleserye rather than a typical Richard Puren and ano, diba? So, hopefully tuloy-tuloy na yung mga ganitong offbeat or inspirational, spiritual, and it's time also as performers to give back in terms of messaging, diba? Kasi nagkakaroon na tayo ng konting responsibilidad sa mga audience, diba? Masaya na ngayon. Hindi ko alam kung you look very young, but back then, the influence of media, social media, and film was at a certain level. Hindi katulad nun, talagang kumbaga sa trabaho yun, kayo na yung truth, di ba? So, nagkakaroon na tayo ng sense of responsibility, accountability, especially in terms of your writing, even for the entertainment press. You are enjoying already, not just with journalism. Gusto niyong iparating sa mga non-INC na mga kapanood nitong pelikula? Kasi baka isipin nila parang, ay ba't parang nangangaral naman itong pelikulang ito? Parang, kasi pwedeng ganun yung dating sa kanila. Halos pareho naman ho tayo talaga lang
paniniwala, pareho naman tayo pinanghahawakan pagdating sa ating pananampalataya, pareho naman po yun. Pero kapag napapanood na ho yung isang pelikula na parang, well, nabanggit ko kanina, hindi naman siya preaching, pero pagdating sa, ang dating sa ibang nakakapanood, may pagka-preaching siya, at parang nangangaral. Paano niyo ho ito ipapaliwanag sa kanila? Ang totoo niyan, hindi kami gumamit ng negotiation list. Wala kami binanggit. Ang pinakita lang Away naman ho ang lahat. Wala kayo na producer nito ay INC, tapos makita kami ng kapilya, no? Na iglesia. Pero wala kami binanggit na iglesia ni Cristo. Ang binanggit namin, yung lagi na iglesia ni Cristo. Na sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali ng buhay namin, wala kami inasahan ko dyan, Panginoon Diyos. Pwede rin pong gawin yun ng hindi iglesia ni Cristo. Na matutunan nila, maintindihan po nila na meron tayong Diyos sa dapat na tawagan at panalakihan. Yun yung mensahe ng kwento. Wala kami sinabi na iglesia kayo. Wala kami sinabi na tuwasok kayo sa kapilya. Sinasabi lang po namin na may sandatan dapat tayong hawak na yung panahon na ito. Hindi yung pananampalataya sa Panginoon. Direct yung mga pelikula ho kasi na hindi naman direct siya ipinaparating yung gustong mensahe ng pelikula, pero ang lakas ng tama sa mga nakakapanood. Yun yung gusto kong sa inyo, kung paano nyo ito karating sa kanila na hindi ito yung tipong nangangaral. Ito ho bang pelikula ang dapat sa amin maaaring parang spiritual siya or religious film or inspirational film. May mga pelikula na nakaka-inspire talaga siya sa ang dating sa mga tao. Pero halimbawa, bigyan tayo ng example, Tanging Ina. Ang dulo na nagsimba sila. Opo. The same thing with this film. Diba? Hindi magkasundo yung buong pamilya. Nagkasundo-sundo sa bandang uli. Gumawa ng paraan ng bawat isa na magkasundo-sundo, naging yung pamilya. Ang hindi nagsimba. Ganito yun yan. May problema tayo, may pagsubok tayo, ayusin natin ang buhay natin. Ang dulo nito, luwag tayo sa Panginoon Diyos. Ganun lang din naman kasi tayo. Direct, pwede ko ba namin isulat na mga tanging ina pagdating ng halik? Hindi. Huwag naman. Tanging ina, tanging yaman pala, sorry. Tanging yaman, sorry, tanging yaman. Tanging yaman. Iba yung tanging ina ay idol sa panginoon. Susunod yun sa tanging yaman. Tanging yaman pala. Tanging yaman pala. Sa kanya ng Gary pa. Kasi kasi si Gloria. Tanging yaman. Huwag susunod yun So pwede na yung susunod na lang. Sige naman po. Kaya ang po yan. Basta correct eh. Tanging yaman. Nag-aaway-aaway sila Galgado. Thinking like ano lang yun naman. na po. Nagsimula sa simbahan, matapos ko sa ano. Pero din makikili ko lang gano'n. Yung... So tipong ganito rin mga po. Yung gusto mo. Meron din sa animal picture na ano. Yung kay... Yung hindi sumakot ng baril, hindi sumapatay dahil siya ay saksi ni Roma. Anong pinili ko yan? Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. Actually, that's a religious film. That's a propagation. That's a propagational film of saksi ni Roma ng Jehovah's Witnesses. Pero hindi mo. Ayun nga. Ito, sinasabi namin, producer, Iglesia ni Cristo, sinasabi namin, director, Iglesia ni Cristo, sinasabi namin, actors, Iglesia ni Cristo. Lahat kami ito, Iglesia ni Cristo, pero wala sinasabi, di ba? Asa yung gusto mo? Okay. Ano po, ako ang add ko dyan. Ang dating sa akin, hindi siya para sa hindi siya para sa mga hindi kaani. Ito ay para sa mga kaani. Lesson to para sa amin, sa mga kapatid namin na napaghihinaan natin. Kasi hindi porket iglesia ka, hindi ka na makakaranas ng dinadanas ng lahat. Same tayo eh. Lahat tayo sa same pain, iba-iba lang ang rason. So yun po yung style ko doon na para naman sa mga, so paano kayo explain sa mga hindi kaani, you take it as kung paano mo tanggapin. Kasi, ano interpretation? Oo, ang hirap kasi, like yung Sound of Freedom, it's a religious pero hindi ba lang, diba? But, at the end of the day po, tama po si Kuya Gordy, hindi natin may pagkakainan na sense ito. So,
the movie is not preachy, but merong hint na touch ng, but not the doctrine. Kumbaga, yung pagkapit sa akin. And we all know, lahat naman tayo, tumatawa. So, yun po yung gusto namin iparating. Ano, parang nangiligan nyo na kung kumalis kayo sa akin. Tipong gano'n na rin po yun. Eh kung maingganyo kayo, bakit naman hindi? Try niyo pa po. Actually, sabihin ko, ito vlog kayo, Iglesia ni Cristo, solid yung suporta ng mga kasama. Yun ba talaga ay kaagad na sinusuportahan nila or required po ba ang dapat bawat lokal na panuorin ng mga pelikula nila? Mali lang ako doon. Suporta, no? Basta meron kaming ganyang proyekto, kahit anong proyekto, pelikula. Alam mo yung Direk Arman yan? Kasi nakasama sa FYM, ano? Basta mayroong pelikulang endorse sa Iglesia ni Cristo at lalo na pelikulang gawa ng Iglesia ni Cristo, susuporta ng mga kaadib at kapatid ko. Kasi naniniwala sila, sumasampalataya sila, may mensahe yung pelikula na dapat na makarating sa tao. At yun ay makakatulong din sa kanila, sa mga kapatid namin, dahil magagamitin nila yun para i-share din sa mga hindi kaadib sa Iglesia ni Cristo. So, susuporta yan kahit hindi utusan. Manonoorin talaga yung panonoorin. Nandun na kaagad yun. Thank you. Sa ating apat na lead actors, kapag project ho ba ng sabi mo, yung project is beyond being a professional actor, it's beyond the personal, it's spiritual sa akin. I have my own reason kung bakit. Na hindi ako comfortable i-share sa lahat, pero I have my own deep reason kaya ako ginagawa. Tatama ako eh. Bayad sa amin, 110,000 a day, ayaw. So, Chad, wala kang talent dito. Meron naman. Wala talaga, hindi ka tumanggap. Alam na nila yun. Alam na nila. Kasi kami-producer nila. Gatago. Victor, si Victor napakagaling sa Unbreak My Heart. Hindi pa naman nakamove on sa character mo. Pero, sa iyo ba, importante pa rin talaga yung iba yung project eh, naniniwala ka sa project. Kundi iba rin yung naniniwala ka dahil pelikula ito ng Iglesia ni Cristo. One thing na sasabihin ko sa iyo, no? Ako, I'm a convert. One of the reasons why ako napa-anod sa Iglesia ni Cristo is yung isa sa punto ng aming doktrina is pagmahal ng kapatid ang kapatid ay magmamahal din sa iyo at alagaan po natin lahat. Isa yan sa doktrina, isang araw ituturo sa iyo. At ipinakita ng mga kapatid na totoo yan. You know that's true in times of calamity. You don't wait for whoever. Magmobilize lang. Wala nang sagot-sagot. At isa pang lahat yan, lahat ng Iglesia ni Cristo. When we do something for the church, hindi yan literal na hanggang sa sambahan lang. Lahat yan ay cross over sa tutulong ka magpintura ng kapilya, tutulong ka to our church, to help the church to do its tungkulin as spreading my message. Thank you, Victor. Chris, I'm sure hindi talaga siya tumanggap dito dahil ang yaman-yaman na ni Chris. Alam mo ba tumatanggap? Alaga mo si Gladys. Oo, mukhang pera talaga. Kaya lang. Pero ano nga, wala rin talaga. Hindi po kami nagpe-pressure. Sa totoo naman po, hindi naman din sila, ang pamahala po, hindi naman din na itiway kanila. Inaabot na naman kami. At maganda naman po, talagang di na tumatanggap si Richard. Kami, binigyan. Siyempre, amat naman ako. Alam ka naman tatanggap. At hindi mo tatanggihan ni Gladys yun. Si Richard na naman. Alam ka niya sa panahon. Aayon naman si Gladys gani. Hindi naman nila tanggihan. Ay, pero George! Ay, late naman ito. Patasin mo. Nasa ba si Chick? Ito si Gladys. Nanood na po siya. Thank you. How about you, Dennis? Hindi naman kasi hindi naman talent dito. Parang ano nga nito. Tulong lang talaga siya. Meron man na... Tulong mga 100,000. Ayun. Kinausap akong leader to and in-explain sa akin. Talagang hindi ko naman inaasahan na dahil
as mentioned nga din nila, this is parang tungkulin na namin. Pagtupad namin as part of members of the INC. So, sabi nga din ni Chris na kung merong ibibigay, maraming salamat. Kung wala, yun ay namin, pagtupad at magbigay pa rin sa anyway, ayun, hindi ko ina-expect pero ayan, very thankful talaga ako na nagkaroon ako ng tulong. Talagang magandang tulong para sa akin. Oo, at nakain pumulik sa iyo sa buhay. Ay, maraming salamat. Meron ako natin. Kasi merong nakalagay sa Biblia na yung talentong binigay sa iyo ng Panginoon Diyos, ibalik mo sa Kanya. Yun yun, talata ng Biblia yun. Pero tama rin naman sila na kaya talata rin sa Biblia na yung bakong bumigay, yung mundo sana. So hindi nakakalimot ang pamamahala ng Iglesia na tanawin na utang na loob yung kanilang ginawang pagtupad ng tungkulin sa yung kanilang missionary work, sabihin na lang natin missionary works, sa ginawa nilang iyong pag-ate. Talento nila yan, binalik lang nila sa Iglesia. At yun, kinikilala na yun ng pamamahala ng Iglesia. Ngayon, bakit po? Parang hindi na yung ng pandemic. Ngayon yun, 2023 kami shooting. Wala nang halos face mask ang parola. Totoo yun. Kahit naman yung pandemic sa parang area. Alam ko yun, hindi sila takot. Hindi sila takot sa gano'n naman tayo. Yung pandemic pa rin tayo. Ang timeline kasi nun ay 2023. Ngayon yun. Ngayon yung date na yun. Tayo, ito, kung panahon na ito yun. Para makarelate lalo yung mga tao. So yun yung timeline nun. Ngayon, panoorin mo siya sa susunod na taon. So susunod na taon, alam nila ngayon ay post-pandemic situation. Post-pandemic. So may pandemic pa rin naman eh. May COVID pa rin naman eh. Ako makapag-mask na. Parang bihira ma-bring up yung point na, ay, kumita din yung Monday first release kasi some people think it's mandatory. What can you say about that? And even yung time na, yung year na lumabas yung Felix Manalo movie, that was a big movie, yet hindi siya kinakount ng maraming tao na part of a blockbuster list. Why do you think that is? And I think it's unfair, but why do you think that is? Ay, may katanungan lang ako. Yung Sepsi Films ay, sinabi nga ni Bibigang Hila, ito ay film, production arm ng Leslie Crystal. Yung nag-release ng Monday first screening ay Net25. That's a commercial entity. Hindi siya katulad ng Sepsi, nag-reduce entity. That's a commercial entity. So, talaga siya ang goal talaga ng video namin is to generate funds. Na kumita. Hindi ka rin. So, magkaiba ka rin. So, hindi siya... Although pareho INC. So, ang happen na ang Net25 ay INC ang punishment. But, yung pagkaka-release ng film na yun, it's totally different. That's a commercial movie from a commercial station. Yung tungkol Monday. Yung tungkol po sa mandatory na impression. So, that's not mandatory. Ang isang Iglesia ni Cristo pag nalaman mayroong pelikula. Parang naulit mo lang. Kahit hindi mo sabihan. At hindi naman sinasabihan. Kailangan inform sila na mayroong bagong pelikula. So, kailangan natin ng promotions. Kailangan natin ng ingay sa social media. Para sa may bagong pelikula gawa ang Sepsi Films. May bagong pelikulang gawa ang EB Media. May EB Media, yung Guerrero. That's INC din. So, ganun lang siya. Pero it's up to you. O saan makakabili ticket? Ito na reaction ng mga kapatid sa Iglesia. O saan makakabili ticket? Saan naman makakapanood yan? Lalabas mo sa sinihan yan. Marami makakapanood yan. So, ito na reaction ng mga kapatid. So, interesante sila panoorin. But it's not as if during pagsamba, o panoodin nyo yung haligi. Walang ganun. Meron, baka kasi pero meron kami mga part ng pagsamba. Pagkatapos ng worship service, meron circular reading. Mga yun, napapanggit doon na, tangkaligin lang yung pelikulang gawa ng Sepsi Films. I-add ko lang yung doon sa sinabi ni Direk. Nag-comment ka na during pagsamba sa announcement. Ano naman, kung i-announce namin na pelikula ang kapatid, isang pamilya kami doon. Parang kayo, pag may magandang trabaho kayo, mga pamilya nyo nagsusuporta. Ganon din kami, nagkataon lang, ang dami namin.
Diba yung nakikita? And we don't need to tell each other to support us actually. You know, if you, well, ayan. Diba, ayan, I like that question because you're curious. Diba? So why don't you come here and we will explain to you more about why we are this way. Ayun nga yung isa. Ito ka pa yung sabi ni Victor, ha? One good thing with us, as FC Films, pag kuha ko ng pelikula, sigurado may manonood. Sigurado mayroon kami audience. Sigurado meron kami tatangkilikin. So, kaya kampante kami doon sa mensahe namin, sa gusto namin convey na mensahe sa pelikula, ano bang pelikula gagawin namin, na mayroong matangkilik sa pelikula namin. Sa hindi po siya sinasabi sa amin na, kunyari sinabi, may pelikula po, ang CFC, ang Haligi. Hindi po sinasabi na, lahat kayo manood, ha? Parang ganito lang din po yan. Parang sa pagsamba. Inaalagaan ka, pinapano sa'yo, sumamba ka pa natin. Pero kung ayaw mo, wala na akong pipigil sa'yo. Kasi isa pa lang po namin, kami po ang may kailangan sa iglesia, hindi kami kailangan ng iglesia. Kaya po pag medyo ayaw mo na, kaya po yung iba natitiwalaan. So nagbabawas po talaga ang iglesia ng tao. Yan po ang ano dyan. Kaya, so ito dapat panood? Wala po. Ayun po yung magandang word nyo. Wala po yung, dapat manood kayo nito. Dapat, yung parang ano po yan, walang pinagkaiba doon sa... Kailangan panood. Sa pag di nakasamba, pinupuntahan sa bahay, kinukuha daw niyo, abuloy. Ay, hindi po ganun. Inaanyayahan namin kayong panoorin ng bagong pelikula ng Sepsis. Inaanyayahan, you're invited. Ganun lang. Tsaka hindi po pinagkaiba in terms of presentation, di ba? Nagkakaroon lang ng question kasi maraming mga haka-haka na umaano sa paligid sa mga utak ng mga tao. Pero ngayon, nakikita nyo, ano bang pinagkaiba ng press conference nito sa iba? Pareho lang. And what is important is this is one whole big industry. And thank you and watch out for more Sepsi films in the future. Di ba, boss? Maraming paraw. So maraming salamat. At the end of the day, it's not about us actors, it's not about direct, it's not about our producer. It's about the important message ng film namin. At bilang mga press people, may pala papasalamat namin in advance for helping us to send the important message across as many people as we can. Maraming salamat. And of course, the captain of the ship, Direct Nestor Malgabot Jr. I would like to take this opportunity sa mga press friends natin. Maraming salamat po sa inyo, nandito kayo. May mensahe po kami, may subliminal message po akong gustong ibarating sa inyo. This is not a mainstream film outfit, di ba? O kung tinatanggap po kaming mainstream film outfit, thank you very much. But, kaya po namin kayo invite nila. Gusto po namin maipakita sa inyo na gumagawa kami ng pelikula. Gumagawa kami ng makabuluhang pelikula. At gumagawa kami ng paraan na mabuhay pa rin ang pelikula. Cinema is not dying. Gusto namin parating po sa inyo na gusto po namin magkaroon ng mga pagtutungo sa mga sinihan para manood ng makabuluhang pelikula. So hindi ko matapos yung aming advokasya na bumuo ng mga gagandang pelikula at makabuluhang pelikula. So, maraming salamat sa inyo. Sana po, sabi nga ni Vic, press con din ito, tulad ng press con ng mga ibang pelikula. Pero meron kami gusto ipakita sa inyo ang mensahe. Kami ay gagawa ng makabuluhang pelikula. Hindi kami titigil at hindi mamamatay ang pelikula habang andyan ang Sepsis. Yun lang po. Okay, panagpakan tayo na yung ating captain. Okay, join po si Sir, our executive producer, photo op. Okay. Okay, photo op. Haligi from Sexy Films. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Smile, more pictures para po marami tayong